Ayan, so good day mga ka-farmlat. So today, viewing po ulit tayo ngayon. Ayan, so ang location po nito is Calawag, Quezon, and then ang sukat po ng property is 3.5 hectare, pero hindi ko pa po nakita yung titulo, ano, so i-clear ko po yan, ipakita ko yung titulo. Ayan, so una lang po namin pinuntahan yung property, ano. Bali mga ka-farmlat, yung kalsada po dito is so ngayon one way, pero sa unahan po niyan ay dinedevelop na 2 lane, ano. Mamaya bibidyohan ko, so ilalagay ko po dun sa huli ng video, ano. So mula kalsada mga ka-farmlat, Barangay Road, ayan, dadaan po tayo ng pathway papunta sa Barangay Hall, and then yung property po ay nasa likod ng Barangay Hall, ano. So ito yung Barangay Hall. So ngayon tatansyahin natin kung gaano siya kalayo sa kalsada. Ayan. So ang sabi po nila ay estimate po nila is 5 minutes na lakad mula doon sa Barangay Hall. Kaya malalaman natin, ano. Ayan. So mula National mga ka-farmlat is almost 10 minutes o 7 to 10 minutes. Nasa National Highway na tayo ng Manila to Bicol. And then sa Jollibee Lopez naman po, ang distance naman po nito is almost 15 minutes, ano. 15 minutes nasa Jollibee na tayo ng Lopez. Ayan, and then may hospital na rin po doon, private and public, ano. Kaya sa senior mga ka-farmlat, okay sana kasi malapit sa hospital. Yun nga lang po yung distance, may walk siya. So estimate po natin. Pero sa kotse mga ka-farmlat, pasok po ang kotse dito papunta dun sa Barangay Hall kasi malapad naman po itong pathway nito. So parang one way na rin po siya, one lane ng kalsada, no? So mga 2 meters po ito. Ayan. So pasok naman po ang 4 wheels dito kasi yung lapad po niya ay kasing lapad po ng one way na kalsada sa sa labas. So ito po yung Barangay Hall, and then nasa likod po ng property na pupuntahan natin. So sabi ng mga ka-farmlat ay flat land po ito. Ayan, bali titingnan po natin, ano. Ayan. So sa dagat mga ka-farmlat, kung mahilig ka magdagat, may napakalapit lang po ito sa dagat, is almost 10 to 15 minutes nasa dagat ka na. Yun nga lang po, ang dagat dito mga ka-farmlat ay hindi pure na buhangin, ano. So may mga bato-bato siya, pero dinadayo naman po. Ayan, so ang kaganda dito mga ka-farmlat, may dine-develop na new diversion road na going to Quezon, ano. So isla po yun na may 3 bayan, Quezon, Perez, Alabat. So sa ngayon ongoing na po yung pag-develop niya. Ito pinagbebenta rin. So mamaya dadaan natin. So ito po yung pinibenta rin daw mga ka-farmlat. So mula dyan sa Barangay Hall, mga 5 minutes pa na lakad. Baka wala pa. So yun, may sapa. So ito po yung magiging right of way natin. Ito yung right of way nya. Pero may usap na ba ito sa mayari? Yung dadaanan? Magkano? 150 yung bayad sa right of way. Okay, so yun mga ka-farmlat, bali 150,000 daw po yung right of way. Pero abot na yun sa property. Ay, ito yung dadaanan pa rin. Kaya na-estimate lang naman. Estimate pa lang. So yun mga ka-farmlat, i-clear din natin yung regarding sa right of way, ano. At tatawid ng ilog. Estimate lang nila. Ayan, so bali tatawid po tayo ng creek. Ayan. So may tatawaran tayong ilog mga ka-farmlat. Ayan. Ayan. Saan? So naunahan. Ayan, so malapit na po tayo mga ka-farmlat. Ayan, so yung nabanggit ko po kayo ng mga ka-farmlat, so may de-develop po na diversion road dito na going to Quezon. Ano po, so yun po isla na may 3 bayan, na Quezon, Alabat, Perez. Ayan, so ngayon po yung going na po yung pag-develop sa kalsada niya. Ayan, makikita nyo naman po sa video, ilalagay ko po yun sa sa huling video, ano po. Ayan. So malapit na po tayo. Ayan yung property. Okay. Saan mo bumula?
Tapos yung Madrid Cacao. Pagkain naman yun. Ayan, so mula dito sa Kawayan, tapos Madrid Cacao. Yung Madrid Cacao na yun. Pahaba. Yun, nagtatalo na sila. Nagtatalo na. Yung sapa ba, ay dala pa o kabila na yun? Kabila na, ayan. So yun mga ka-farm lot, ito na po yung property. Ayan, so naglakad po tayo ng almost 5 minutes, ano, ayan. So bali yun mga ka-farm lot, itong Kawayan na to. Ayan, so yan po yung sakop ng property, pahaba. And then ito naman po yung boundary niya, so may Madrid Cacao na yan. So pahaba po yung property. Ang sukat nito mga ka-farm lot is 3.5 hectare. Ang sabi sa akin, so hindi ko pa po nakita yung titulo at mamaya i-verify natin yan kung ano talaga yung saktong sukat niya, ano. Ayan, so nyugan mga ka-farm lot. Ayan, puno po ito ng nyug. Ito may mga bagong tanim pa. Ayan, may mga bagong tanim po na bago pa lang din. So I think is nasa 5 years na po yan. Ayan, mga bagong tanim na nyug. Ito na yung sakop ng property. Pagkita niyo bunin yun. Ayun, sa may yung kahon na yun. Alin, yung buli na yun. Tatuwid pa. So ibig sabihin mga ka-farm lot ay may sapa po ditong patay. Parang walang tubig yung sapa dito. Oo, so may sapa-sapaan po dito mga ka-farm lot. So tatawid po yung property abot dyan sa buli na yan. Ayan, tataas pa daw po dyan ng konti. Ano, hindi lang natin maihikot na. So turo-turo na lang muna mga ka-farm lot. Ayan, so malalaman naman po natin yan pag nagpa-relocate. Pero sabi po nila yung boundaries ng property ay nasa unahan po niyan ng buli na yan. Ano. So pahaba. Ayan, so ito pong nakikita mong nyugan na to. Ito na po yung sakop ng property. Ayan. So ito na po yung sakop ng property mga farm lot, nyugan. And then platted po itong area na to. Ayan. So flat po ito. Ito lang po yung part na hili niya, pataas pero hindi naman ganun kataas, ano. Ayan. Dami lang harvest, Ayan. So dito po nila dinadala yung mga harvest nila mga farm lot. So ito po yung pinagbunutan. And then ito po yung sapa na patay. Dating sapa pero ngayon walang tubig. Anong puno to kuya? Dalong yan ba yan? Antipolo. Antipolo. Ayan, so may puno po ng antipolo. Maganda ba yung pangaligi? Oo. Manggahan din pala to, ano? So yung manggahan na yun, dala pa, ano? Abot sa may buli, So yun mga ka-farm lot, dala po yung manggahan na yun. So may puno siya ng mangga. Ano bang mangga yun, tol? Manggang tunay. May ilang puno kaya yan? Oo. 6. So 6 na puno po yun ng mangga mga ka-farm lot. So ito po yung part na hili niya, pero hindi naman po ganun kataas, ano? So pwede doon sa taas, pwede tayong magtayo ng rest house. Kasi may nasa po siyang Kawayan. Kung magpapatayo tayo ng rest house, hindi na po tayo bibili ng bamboo, ano? Kasi nasa loob ng property. Lakarin daw natin. Ito, di ba anahaw? Binibili din to. Yung ganyan anahaw. Ginagawa ba Nico? Dami, Dito binibili din po yung gantong anahaw mga ka-farm lot. Ang boundary doon ay mahogani. Mahogani. Sa taas. Okay. Lakarin pa natin. Virgin pa ba? Yung tenants lang hindi. Yung tenants lang hindi, ano. May mga bagong tanim din po na nyog. Mangga pa rin. Ayan. Manggang tunay daw po ito. So yun, hindi pa ako nakakita ng manggang peke. Manggang tunay, ano. Hindi lang pala 6 ang puno ng mangga siguro dito. Ito mangga pa rin, Marami. Ito mangga pa rin to, Doon nga ilan na. Tapos mangga pa rin yan. Hindi lang po 6 ang mangga dito mga ka-farm lot. Itong nyugan na mga kababaan to, dala pa? Oo, dala. Yan. Ayun mga ka-farm lot, yung nakikita mong nyugan na kababaan. So dala po ito ng property, ano. Yung structure po ng lupa niya, medyo hilly siya pero hindi naman po ganun kataas. And so banayad naman po yung hilly niya na doon pwede ka rin magtayo ng rest house kasi mahangin po dito sa part na to. And kababaan pa. Ano ba yan? Dwarf o mababa pa lang talaga? Mababa lang kasi wala pang kasi ng bunga, ano. Ito dala pa. Maganda rin to.
Dala pa yan. Okay. Videoan ko lang to. Ayan, so dala pa po yun mga ka-farmlat. Yan, pataas pa dyan. Ayan, so yun nakikita mo kapantayan na yun mga ka-farmlat ay sako po ng property. Ano? Ayan. So kababaan pa po ng nyug. Maganda rin to mga ka-farmlat. Ayan, may mangga. Ang kalimitan pong product ng properties mangga, and then yan. Kababaan ng nyug. Ano? Ayan, so ikutin natin. Ganda. Okay to. So sa all this mga ka-farmlat, pwede rin naman yung property, and then may right of way naman po ito na pasokan sa sasakyan. So I mean, hindi naman po mismo pasok sa property kasi may dinaanan tayong sapa. So abot dun po siguro yung sasakyan, and then maglalakad lang po tayo ng konting-konti lang. So siguro wala nang 1 minute property na, kaya accessible din po ito sa may mga 60. Ayan, pwede rin po ito kasi yung property niya mga ka-farmlat ay flatland, may hili siya pero hindi naman po ganun kataas. Yan, kung mahilig ka magtanim, yan, mag-alaga ng hayop, tamang-tama po ito kung hanap mo yung retirement plan. Ano? Ayan, so napakaganda. Dami na agad bunga. Ayan, so yun mga ka-farmlat, kung mahilig ka magtanim, ayan, pwede natin taniman yung mga boundaries ng kakao, santol, lansones, rambutan. So marami tayong pwedeng gawin sa property. And then kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, ayan, so pwede po tayo mag-alaga ng baka, kambing, baboy, 30 to 50 heads pwede. And then kung maramihan po, ay kailangan na po natin ng zoning permit. Ano? Ayan. O ganda yun, may kapunin ng kalamansi o danang hita ba yun? Yung saging na yun, dala pa? Dala pa yun. Kasi kawayan. Yung kawayan, dala pa. Yan. So yung nakikita mong saging na yun mga ka-farmlat ay dala pa po ng property. And then yung may kawayan na yan. Yan, so dala pa rin yan, ano. Yan. So ito po yung kalawakan ng property. Bali 3 hectares something po ito. Yan. Ganda. Yes. Ikot ko lang yung camera. Ayan. And then bali ito po yung dating sapa niya na tuyo. Ginawa ng tubugan ng kalabaw. And so tuyo lang, ano. Ayan. So pero pag nagtag-ulan mga ka-farmlat, nagkakatubig po yan. Yun nga lang po, mainit ang panahon ngayon. Kaya wala din tubig, ano. Ayan. So mangga po rin yun mga ka-farmlat. Yun naman po yung manggang Indian Mingo, ano. Yung top na yan. Okay. Maganda po ito. Ayan. So ay clear lang po natin mamaya is yung right of way. Usapin natin yung may-ari. Ayan. So maganda. Maganda, kababaan pa ng nyug. May lang nyug kaya yung namumunga na. Hindi ko po nabibilang yan. Babilangin yan. Pag bibilin ay. Oo, bibilangin naman, ano. Yun, pataas sa pa. Okay, maganda. Sige, dito na tayo. Ay, doon ba? Papunta ron. Malawak pa ba yan? O, ba't yun na lang? Yun ang walang laman yung iba. Ang pababa doon. So, pag taas dyan, bababa pala ng konti. Okay na lang ang wala naman. Okay. So, ito ay puno naman to. Itong kalawakan na to. So, yung part po doon mga ka-farmlat, may part pa dyan na pag akit dyan, may palusong na konti. And then, so yung po yung bakante, pero puno po ito ng tanim. Okay. Ito. Ganda dito, manukan. Manukan, ano. O, yun nga pala mga ka-farmlat, kung mahilig ka magkalaga ng manok, free range chicken, yung nangingitlog. And then, manok panabong. Ayan, tamang-tama po ito. Kasi yung structure ng lupa niya, flat siya na, ayan, medyo may hililing konti. May para siya may kanal-kanal sa gitna. Ayan, so yan po ang gusto ng manok kasi hindi na-istakan ng tubig. Ayan, ganda. Ito po. Makita ko sa mga ka-farmlat kung mahilig ka magmanok. Ito yung part na pwede mong lagyan ng manok. Ayan. Ayan. Yung hili niya, yung slope niya hindi siya ganun kataas, so banayad po. Ayan, pag nalinis yan mga ka-farmlat, so yan yung pwedeng lagyan ng manok. Ayan. Ganda. At sa naghahanap mga ka-farmlat ng retirement plan, kung sa investment, medyo may price na yung property, medyo mataas. Pero kung retirement plan ang hanap mo, so maganda po itong farm na to. Ayan. And then malapit lang po ito sa town proper. Ayan. So maganda. Ayan. So
So sa town proper mga ka-farmlat is almost 15 minutes. Nasa town proper na tayo, and then Jollibee Lopez. At sa barangay hall naman, so nilakad natin it's almost 3 to 5 minutes ano. Nasa labas na tayo, nasa kalsada na. And then sa right of way, so kakausapin po natin kung pwede bilhin or kasunod na sa barangay ano. Ayan. So maganda. Ito po yung namumunga niya sa kanya mga ka-farmlat. Ayan. So itong nyuga na to, yung nakikita nyo, ayan po yung sakop din ng property na napapakinabangan na ano. Kasi kalimitan sa kanya ay bagong tanim pa lang. Ayan. So ito namumunga na. Ayun, may langka din. Ayun, kagandahan po ito. Ayan. And then yan, so saging, mangga, nyog, yan po yung kalimitan niyang tanim ano. Yan, so ito manggahan. So yan mga ka-farmlat, pwede mo po ito i-convert sa kung anong gusto mong tanim, or pwede rin namang yung mga boundaries ng nyog ay taniman po natin ano, na lansones, kakao, rambutan. At least wala pong bakante sa property at nakakatuwa po ang property pag productive ano, pagbunong ng tanim. So yun mga ka-farmlat, abot dito na lang po ang video natin, at kung interested po kayo, i-message nyo lang po ako sa Viber, WhatsApp, so sasagot naman po ako ano. Ayan, so yun mga ka-farmlat, thank you po and God bless po sa ating lahat.